Mainit ngayon ang usapan sa NBA matapos mangsalita si James Worthy at direkta niyang sinabi na masyadong pinapaboran ng mga referee si Shai Gilgeous-Alexander kumpara kay Luka Doncic. Hindi lang yun, may hinala pa na tila pinipilit ng NBA na manatiling nangunguna si SGA sa MVP race. At lalong uminit ang issue matapos ang laban ng Lakers kontra Detroit Pistons kung saan ayon sa ilang analysts, halatang may mga foul na hindi tinawag at parang gustong putulin ang 9-game winning streak ng Lakers. Ngayon, tanong ng marami, may bias ba talaga? O nagkataon lang? Ayon kay James Worthy, kitang-kita raw ang disparity sa tawagan ng foul. Kapag si SGA ang umaatake, mabilis ang whistle. Pero kapag si Luka ang tinatamaan, madalas walang tawag. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit naniniwala ang ilang analysts na may favoritism na nangyayari. Lalo pat humahabol na si Luka sa MVP race at pangalawa na siya kay SGA sa usapan. Dagdag pa ng ilang analysts, hindi lang sa MVP race umiikot ang usapan. Pati raw sa laban ng Lakers kontra Detroit, may mga crucial moments na hindi binigyan ng foul ang Lakers kahit malinaw ang contact. Para sa kanila, parang may gustong mangyari na maputol ang momentum ng Lakers. Dahil kung magtutuloy-tuloy ang panalo ng Lakers, mas lalong lalakas ang kaso ni Luka sa MVP at posibleng maapektuhan ang narrative ng season. May mga nagsasabi pa nga na dapat imbestigahan ang officiating at kung may mapatunayan, dapat may parusa ang mga referee. Ito ang dahilan kung bakit mainit ang diskusyon ngayon, hindi lang tungkol sa MVP, kundi pati sa credibility ng officiating. Samantala, habang umiinit ang issue sa referees, mas lalong nagiging critical ang standing sa Western Conference. 6 o 5 na lang na panalo, posibleng masecure ng Lakers ang top 3 spot, pero sobrang dikit ng standings. Nakatutok ang Denver Nuggets at kahit wala silang tiebreaker laban sa Lakers, pwede pa ring magbago ang lahat. Kung titingnan ang natitirang schedule, medyo mas madali ang huling 9 na laro ng Denver. 2 laban sa Utah, tig-1 sa Memphis, Dallas, Golden State, Portland, OKC at 2 sa Spurs. Ibig sabihin, may tsansa silang magtuloy-tuloy ng panalo. Sa kabilang banda, mas mahirap ang schedule ng Lakers. May Indiana, Brooklyn, Wizards, Cleveland, 2 OKC, Golden State, Phoenix, Utah at Dallas. Kapag nagdapa ang Lakers sa mga dapat nilang talunin tulad ng Brooklyn o Wizards, doon sila malalagay sa alanganin. Kung magtapos ang Denver sa 6 wins at 3 losses, magiging 51-31 sila. Kapag ang Lakers naman ay 5 wins at 5 losses, magtitay sila sa 51-31 at mananatili pa rin sa top 3 ang Lakers dahil sa tiebreakers. Pero kung magdomina ang Denver at manalo ng siyam, delikado ang Lakers na mahulong sa top 3. Good news para sa Lakers, hawak nila ang tiebreaker laban sa Rockets, Denver at Timberwolves. Ang Suns na lang ang may hawak laban sa kanila. Pero isang bagay ang malinaw, huwag lang matalo ng 6 ang Lakers sa huling 10 laro. Kapag nangyari iyon, pwedeng magbago ang lahat ng standings. Ngayon, 2 malaking tanong ang kinakaharap ng Lakers. Una, may bias ba talaga sa officiating laban kay Luka at sa Lakers? At pangalawa, kaya ba nilang mapanatili ang top 3 sa sobrang dikit na laban sa West? Kayo, ano sa tingin nyo? Pinapaboran ba talaga si SGA o normal lang ang nangyayari? At makukuha ba ng Lakers ang top 3 seed hanggang dulo? Comment down below at pag-usapan natin.